So, hi guys! Welcome back sa aking munting channel. Maraming salamat sa mga solid followers, solid supporters ko dyan. So, yan nga guys, nagsimula na ngayon ang Zero Remittance Challenge. Opo, nagsimula na po siya. Kaya si Ate Kilay ay may pasabog. Let's go! Lamang ang magiging epekto sa ekonomiya ng bansa sakaling matuloy ang Zero Remittance Week na banta ng mga grupo ng OFW sa Europa bilang protesta sa pag-aresto kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ipinaliwanag na ekonomistang si Michael Ricafort, hindi ganoon kalakihan ang total remittances ng mga OFW mula sa Europa kumpara sa Amerika at sa iba pang bansa. Maaring ganun nga. Yang 7 araw na walang remittance, maaring maliit nga lang ang epekto sa ngayon. Pero hindi ninyo nakikita ang epekto nito sa mga susunod na panahon. Alam nyo bang pwedeng makaapekto ito sa mga foreign investors? Kung makikita nila na ganito ka-unstable ang political situation ng bansa, magdadalawang isip sila lalong mamuhunan sa bansa. Kaya sana wag nyong nimamaliit ang mga ganitong sitwasyon. Naturingan pa naman kayong mga ekonomista. Pero ang nakikita nyo lang ay ang kasalukuyan, hindi ang nasa hinaharap. Nga guys, nagsimula na talaga yung 1 week zero remittance ng mga OFW, lalong-lalo na sa Europe. Kasi nga, yun daw yung ipinakita nila na pagsuporta kay Tatay Digong. Yun daw lang yung alam nila na nakita nila na para iparating na sila ay sumusuporta kay Tatay Digong. At doon naman sa nagsasabing may nakita kasi akong guys. Nakita akong saan yung video na sinasabing paano kung maano nung amo mo na hindi ka nagpapadala kung sumali ka dyan sa challenge na yan. Alam nyo ma'am, sa akin yung amo ko, pag sininya sa ATM namin, wala na silang paki doon kung magpapadala ka ba o hindi. Yung iba nga, dito sa Middle East, sa Middle East, mas gusto nila hindi magpapadala. May amo talaga, mas gusto nila hindi magpapadala sa pamilya. Kaya para daw ang gusto nila na para daw maka-ipon yung mga kasambahay nila. Oo. Yun. Pero kung sasabihin mo na ano kaya kung malaman ng amo namin na hindi kami nagpapadala, tanggalan ba ng kontrata, pagagalitan ba, may tiwala pa ba sa kanila? Bakit ganun? Pumunta ka kaya sa Middle East, tapos magtanong ka, at tanungin mo yung amo mo, yung amo ko kung anong masasabi niya kung sumali kami diyan para walang fake news. Oo, kung hindi kami nagpadala sa Pilipinas, kung anong masasabi nila. Punta ka dito, magtanong ka, mag-interview ka ng isang amo. Oo, huwag kang assume, huwag mo kasing pinangunahan mo yung mga amo ng mga nandito Kung ganun yung sasabihin nila, ganun. Mas gusto nga nila hindi nagpapadala kasi para silang makaipon at para daw pagbalik pagbalik daw nila, may naipon silang pira na galing sa pinagpaguran nila. Ganun yun. Sasabihin mo na, paano kung nalaman ng amo na hindi sila nagpapadala, may tiwala pa ba? Sa tanggalan mo ng kontrata, hello? Sabi ko sa inyo, puro kayo fake news. Para hindi fake news, pumunta ka dito, mag-interview ka ng isang amo, o 2 amo, o 5 amo, mag-interview ka dito. Kung anong sasabihin nila sa'yo. Pag binigay yung sahod, wala namang pakialam yung amo mo kung magpapadala ka o hindi. Hindi ka naman niya tatanungin, nagpadala ka na ba? Sino pinadalahan mo? Nagpadala ka na ba? Nasaan na resibo? Pinadala mo? Wala yun. Hindi ganun. Mas marunong ka pa sa amin, ma'am. Please like and subscribe.